So ito na mga kasikap yung dulo. Wala pa, hindi pa sila nag-install ng mga concrete girders. Pero wala na yung platform dito. Wala na yung platform dyan sa last na per head. Yung natumba nung kasagsagan ng rebar cage pa lang siya. Ito yun. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Happy Wednesday morning mga kababayan. Welcome po muli sa patibago na naman nating update. Ayan, nandito tayo ngayon sa EDSA southbound. At ayan, mag-update tayo ngayon dito sa MRT7 Elevated Turnback Right Way. So silipin natin kung nag-install na ng mga concrete girders patungo dun sa examiner. Para mount EDSA. Ayan, kanan na tayo dito. Ganda ng panahon natin ngayon, ano? Hindi mainit. So, time check tayo. Alas 6:48 na po ng umaga. At nandito na tayo sa West Avenue. So, wala pa tayo nakitang mga workers dahil maaga pa. Sa mga ganitong oras, preparation at paunti-unti pa lang nagdadatingan yan dito. At dito, medyo maliwalas din sa West Avenue ngayon. Hindi pa matrap. Tulog pa yung mga driver na iba. Ayun yung viaduct niya mga kasikap po. Maliwalas na rin. So sana may makunan tayo ngayong maganda at bago. Araw nga po ngayon ng Miyerkules, ika-3 ng Disyembre, taong 2025 at 6:49 na ng umaga. So shout out sa mga kasikap natin na kagaya kung patungo na rin sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Ingat-ingat tayo lagi at ayan. Magandang umaga po sa lahat. Pag sa mga kababayan din natin dyan sa abroad, no? Mga OFW, immigrants. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ingat-ingat kayo lagi dyan sa ibang bansa. Yun, dito sila nag-meeting. Workers dito sa AICC yung gumagawa dito sa contract. So sa project ko na San Miguel Corporation MRT7. At yung mga nandito na gumagawa, mga subcontract nila yan. Ang dami ng mga subcon mula umpisa. Nasubaybayan ko to mula umpisa. Simula nung nag pa lang dito, soil testing. Ang nag-soil testing po dito ay Westernin. Tapos, yung na-soil testing nila, sinapalan ulit at binungkal naman ng Bauer. Si Bauer naman yung nagtirik ng mga rebar cage. Tapos nung konkreto na, pumasok naman yung Trevi. Ito na mga kasikap yung dulo. Wala pa, hindi pa sila nag-install ng mga concrete girders. Pero wala na yung platform dito. Wala na yung platform dyan sa last na per head. Yung natumba nung kasagsagan ng rebar cage pa lang siya. Ito yun. Malinis na lahat ng columns patungo doon. Mga this week siguro, no? Kasi handa na lahat eh. Baka nga mag-install na to. Hindi matatapos itong linggo to. Ay babalita ko sa inyo. Update ko sa inyo. Tapos na yan hanggang doon. Baka isang biglang installation na lang yung gagawin nila siguro dito. Dito na tayo sa dulo, Examiner Street. Wala dito sa Examiner Street, dulo, patungo naman tayo ng EDSA. At itong update natin, diretso natin hanggang dun sa may GMA Kamuning, yung ginagawang footbridge ng CMTC.
Limang span na lang to dito mga kababayan. At ito na nga, nakaposisyon na dito yung mga crawler cranes na gagamitin. So isang ano na lang siguro to, no? Isang wave. Sa isang araw, diretso na siguro nila ang install to yung limang span na yan. So kulang-kulang nasa, kasi bawat isang span apat eh. Edi 5 times 4, 20. So, 20 ASO type 4 concrete girders yung kailangan nilang ipuno dun. Kasikap siya na kasama mo sa buhay. Kasikap ka sa bawat hamon ng buhay. Magsumikap patungo Kaya dito sila nagmi-meeting. tagumpay. Kasikap kang tunay, oh. Kasikap kang Sarap pala pag ganito ang kasadaan, yung tipong bihira lang yung mga sasakyan. Dire-diretso yung ano, mapapasana all ka na lang. walang imposible. Kaso lahat ng yan tikman lang natin yan sa probinsya, sa mga probinsya, no. Yung bibira lang yung sasakyan, mas maganda yung, hindi naman lahat to. Pupuntang Marilaki. Sino kaya yung mga nakabiyahe na puntang Marilaki? Sarap to. Kahit tirik yung araw, malamig yung dito sa ilalim dahil sa Sierra Madre. Dati kasi nag-duty ako dun sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Kampo ng mga sundalo. Dito ang daan ko sa Marilaki. Grabe, sarap lang. Sarap lang pakiramdam pag nagbibiyahe ka doon, nakakawala ng stress. Bukod sa magagandang tanawin, atmosphere niya, paligid, katirik yung araw, malamig. Ayan mga kasigap, nandito na ulit tayo sa may Paramount EDSA. Doon sa tawid, ayan, hanggang dyan na po yung installation ng mga steel box girders. So dito muna tayo. Ayan mga kasigap po, kung nakikita nyo po sa kabila, sa may northbound, hanggang dyan na po yung installation ng mga steel box girders. Parang maliit lang siya tingnan, pero nung nandito pa yan sa baba, nakahilera, binubuo nila, ayan o, pagayang nandito. Malaki pa yan sa mga kwarto nyo. Napakalaki po yan. Sana, magkaroon tayo ng pagkakataon. Hindi kaya sa linggo, no, sadyain natin. Papalipat tayo ng drone dyan. Pag nga mga ganitong ano kasi, pag out ko sa trabaho, alas 5, yung alas 5, madilim na. Sabi. Kaya pagdating ko, magbibiyahe pa ako, pag out ko sa Viluna, alas 5, magbiyahe pa ako punta dito, matatraffic pa konti. Pagdating ko dito, mga 5:20 o 5:30, madilim na. So, mahirap na magpalipad ng drone pag madilim. Bukod sa malabo na yung kuha natin, hindi makita yung drone. Bigla na lang bumunggo dun sa mataas na building. Sayang naman. MRT 3 North Avenue Station. Ito yung nagpapatraffic dito, yung mga umihinto sa kanan. Nagbababa at nagsasakay. Ayan. Sila yung mga nagdudulot na traffic dito sa North Avenue. Mga ilang kotse lang pumarada dyan. Pagdating dito sa unahan, medyo maliwalas. Doon lang kasi. Ito naman yung bus station, North Avenue. Parang nananahimik ang ano ngayon, NCAP. Natuon yung attention doon sa ano. O baka biglaan na lang tong ano nila. Kagaya niyan, nakaparada sa gilid. Sa NCAP, bawal yan eh. Baka biglaan na lang yung kanilang pag-boom. Ano muna nila yung sitwasyon sa flood control, mga hiring-hiring.
O baka sila na yung epal na sa susunod na pagkakataon. Kawawa na itong mga ano natin, mga motorista pag bigla silang nag-declare na ito yung mga may violation, tambak na kagaya ko. Mamaya tambak na yung violation ko dyan. Kasi minsan, pag no choice talaga, kagaya dito sa unahan, humihinto kami, dito kami dumadaan sa bike lane. Kasi wala na, dito sa, pag hindi ka dumaan sa bike lane, hindi ka makakausad. Ayan o, mga kasikap, nakikita nyo yung nandito sa gitna, yung nagdi-divide dito 2-way, yung nagdi-divide dito sa 2 lane, yung mga solar road marking stud na yan, yung cut eye na sinasabi nila na nagkakalaga ng 11,000 sabi ng DPWH. Pero sa Shopee wala pang 300 yan. Grabe ano, yung corruption talaga sa ano natin. Meron pa ngayon yung balita sa Pogo na sa Balis ba yun? Nahuli sa ano, daming milyones. Tapos nung binilang ulit yung pera, kulang na ng 13 million. Grabe ano. Pati pala mga pulis nakikisangkot na sa korupsyon. Wala na talagang ano dito sa ano, wala na talagang mapagkakatiwalaan sa gobyerno. Sabi nga nila, paano kung ano yung leader hanggang sa baba, yun na yun. Eh, nakikita nila sa leader na gano'n. Kaya wala na rin awa yung mga nandito sa baba. So nandito na tayo mga kasikap. Ayan na po yung tinatawag nilang GMA Kamuning na Mount Kamuning. Ayan, mataas na footbridge na to. So tsaka daw ito ma-demolish pag operational na yung bago dito. Yan sa may bus Kamuning Station. So yung dun sa kabila may footbridge na patawid. Dito na lang sa southbound wala pa. Tinuna nila sa kabila. Ayan, dito sa may bus na to, patungo dito sa kanan, sa CFTC building, may mga pedestal na yan. So, install na lang nila yung bridge mismo. Ayan, nakit lang natin, ano. GMA Kamuning flyover na to mga kasigap. So hanggang dito na lang tong video na to. Maraming pong salamat sa inyong pagsasayang ng oras sa mga videos ko. Pero kung nagustuhan nyo naman, baka pwede naman pong palike. At sa mga kasikat natin, lalo na sa ibang bansa na nakapanood ng video ko at willing ko sumuporta kay Kasigap Channel, click lang natin subscribe din sa baba sa gawing kanan yung katabi yung bell po natin para always updated po lagi tayo sa aming mga bago pang i-upload ng mga videos. Maraming salamat, magandang umaga, lagi po tayo mag-iingat. God bless po. Tulad ko lahat ng mga blanco